So, kumusta mga kapro-Filipino? Kapro-Filipino talaga. Meron kasi napadpad dito na pro-China min eh. So, bahala kayo nang balang humusga kung pro-China ba to hindi ano. So, yan yung panonood natin. So, mula yung video ito kay John Reps. So, meron itong pamagat na Castro na nawagan ng demilitarize sa WPS. Sabay giit na hindi siya pro-China. Hindi umubra kay Sek Gebo. Lakas ng trip ah. I-demilitarize daw yung WPS. So, bakit? Bakit? Para hindi na mahirapan yung China. Ang galing. So, yun, bago natin simulan dyan, Rev, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, Filipino IC. Kung gusto nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, mga kanoy, hindi na natin patataglan pa. Simulan na natin pagkagawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Castro na nanawagan ng demilitarize sa WPS sabay giit na hindi siya pro-China. Hindi umubra kay Sek Gebo. Mabuti na lang talaga nandyan si Sek Gebo. Ano? So, again, Chan Reps, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Start. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise. Ulit. Pakinggan nyo ha, bawal manggigil dito ha. Ako lang pwede manggigil. Yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga bansa. So dati US lang yan. So meron mas mabuti nga na meron ng mga ibang bansa na nakilahok pa eh. Hindi ba? tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise na lugar. Lahat po nag-e-eksersisyo. Lahat ng bansa, hindi lang po tayo. Pag may Boom, debunk. So, ginagawa na lang daw tayo. Hindi ba tayo magpapasalamat na yung ibang bansa ay parang dito sila mag-aano sa atin? Parang ano lang yan eh, yung Olympics. Yung Olympics, kung saan-saan siyang lugar idinadaos. Siyempre, kapag sa lugar mo idaos yan, alangan mang sabihin mo, napakaswerte naman ng mga Hapones nandito sa Pilipinas, dito sila mag-Olympics, parang ganun. Malaking karangalan yun. Tsaka may mapapala ka dun. Same as that, kung dito gagawa ng mga military exercises yung Australia, US, Japan, or whatsoever, malaking tulong sa atin yun. Kasi parang nakikipagkaibigan na tayo sa kanila. Para if ever yung China biglang sumpungin, mayroong tutulong sa atin. Diba? Pakikipagkaibigan ang tawag dyan, madam. mga exercises na ganyan, Mr. Chair, yung mga mangingisda natin na nabubulabog sila o hindi sila makapaglayag. Yan po ang As in dyan na guys, nabubulabog daw yung mga mangingisda sa exercises ng ibang bansa. Yan ang tawag mo doon sa pangbubulabog ng China. Sa pang-aagawin mismo yung teritoryo kung wala tayong ibang bansang masasandalan. Lakas ng trip ni Madama. malinaw na kautusan ng ating Pangulo ayon sa saligang batas natin. Balikatan, mga BFA, mga exercise, problema din yun. Hindi po ako pro-China. Hindi Hoy! Pagkatapos niyang banggitin yung mga word na yon, yung mangingisda daw natin, kawawa sa mga military exercise na ginagawa ng ibang bansa, yung dito gumagawa ng mga military exercise yung Australia, Japan, or whatsoever. Sabay banat hindi daw siya pro-China. Kayo na lang balang humusga, men. Comment down below. Pro-China ba si ma'am o hindi? Kayo na balang humusga ha. Napaghahalataan eh. Ako alam nyo na sagot. yung pong mga EDCA sites, no? Kung titignan ko po, no, talagang parang ang Pilipinas ay naging isang malaking base na ng US dahil sa dami ng mga EDCA sites. So, panahon ni Duterte, parang 5 lang yan. Ngayon ay 9 na. So, Okay. So, naka-Duterte pala siya. So, i-debunk nyo muna yung gentleman's agreement. Bakit ganun yung nangyari? Na yung BRP Sierra Madre, ayaw nang ipa-repair. So, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? 'Di ba pasok yun sa gentleman's agreement? Na kapag hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre, ang ending nun, wala na. Out na tayo sa linyang yan. talagang concerning po ito dahil pinatalsik na natin yung US bases ng mga nakaraan noong 1991. Pero Buti ito nga naman po, bumalik no, malaya, no, nakakapunta sa mga kampo ng militar ang US para doon sa kanilang doon sa kanilang EDCA sites. So meron pa po bang plano ang DND o ang gobyerno na magdagdag
Mr. Chair? Itong siyam na EDCA sites lang po ang nakalaan para dyan. Okay. So compared ho sa ating mga proposed na mga bago 30 o 40 na bases ng Pilipino, maliit lang po ito. At ang ating pong kooperasyon, hindi lang sa Amerika. Magkakaroon po tayo ng ratification ng RAA sa Japan. Australia, may visiting forces agreement tayo. Ba't dapat Pag-negotiate pa din tayo si ng visiting forces Castro agreement dito? sa Canada, New Zealand, France at iba pa. So magiging ang Philippine bases po ay Philippine-controlled Philippine bases, pero ang ating mga alliances magiging interoperable po tayo under a common aegis of upholding international law and a rules-based international order. Na ito po ay magiging resilience laban sa mga agresibong aksyon ng kung sino man gusto lumabag sa international law. Di ba? Parang nakikisimpatya tayo ba? Or, yung parang, for example, yung mga businessman. So, ano bang ginagawa ng mga businessman para mas lalong lumago yung business nila? Di ba nakikipaghalubilo sila sa mga kapwa businessmans din? Di ba? Pumupunta sila sa mga birthdays, mga kasalan, mga binyagan, kung saan nandun yung mga businessman. Same as sa mga politiko. So ito, yung mga ginagawa natin, about naman to sa pang-war natin or pang-military natin, pang-digma natin or whatsoever. So bakit hinahanapan ng mali yan? Diba? Grabe, nabanggit si Duterte. So alams na. Tuloy. Thank you, Madam Chair. So pupunta po ako doon ano. So yung EDCA sites po, so Siam. So nililinaw nyo ngayon wala nang mababago. Pero yung pong ating mga visiting forces agreement. So pag sinabi nating BFA, parang visiting lang 'yan, pero naging permanent na po 'yan. At ito po, sabi niyo nga kanina, ine-extend niyo pa yan sa iba't ibang mga gobyerno, iba't ibang mga bansa, using po yung mga kung ano-anong mga international law. So, yun nga po yung worry natin doon. So, yung Pilipinas, Mr. Chair, nagiging lunsaran na yan ng mga military exercise and practices ng iba't ibang mga Tapos? bansa. So, dati US lang yan. So, meron tayong Japan, meron tayong Canada, meron tayong Australia. So, ano na lang ang tayo na lang talagang ginagawa na lang tayong military exercise na lugar. Ganun na naman talaga eh. Nagagamitan. 'Di ba? Kung gusto natin silang gamitin soon, edi magpagamit tayo sa kanila. Tsaka yung mga exercises na ginagawa nila, parang sharing of learnings or sharing of ideas lang naman yan eh. Exercises nga, 'di ba? So, nakakatulong din yan sa mga sundalo natin, Navy natin. 'Di ba? Ay, naku, madam. So, tingin naman natin, hindi naman yan nagagawa ng ibang mga, like in Southeast Asian countries, mukhang limited naman yan kasi inaasahan nila yung sarili nila. So, yun lang po yung Okay. So, gusto niyang asahan yung sarili natin. Ikulang nga tayo, di ba? Kaya nga tayo madalas binubuli-buli ng China eh, kasi alam nila na sobrang hina natin eh. Tapos gusto mo, grabe. Actually, may nakita ako sa comment section dito na baka ito daw yung mga yung mga binabayaran ng China para tawag dyan, para guluhin yung Pilipinas. Na ganito, parang sa pagkakarinig ko kay madam, parang gusto niyang i-withdraw yung i-withdraw yung tawag dyan, yung mga military exercises or yung mga pakikipagkaibigan ng ibang bansa sa atin eh. So, if ever nasundin namin yan, madam, yung gusto mo, ano mangyayari? Do you think be-behave yung China? 'Di ba? Sobrang triggered nga sila napagplanuhan ng gobyerno natin na magpasama tayo, magpa-escort tayo ng US diyan sa Escoda Shoal eh. Tapos ito pa kaya na tanggalin o tatanggalin na. Gusto mo tanggalin namin or walain yung mga presensya or yung mga military exercises kasamang ibang bansa. Tapos sasabihin mo, sabay banat ka, hindi ako pro-China. ko doon, yung tingin sa atin ng ibang mga bansa na gano'n pumapayag tayo sa mga gano'n na ang problema natin, nakaka-problema din tayo dyan sinasabi ng ating mga kababayan, like yung mga mangingisda. Pag may mga exercises na ganyan, Mr. Chair, yung mga mangingisda natin, nabubulabog sila o hindi sila makapaglayag o hindi sila makapangisda. Yung mga community natin doon sa mga lugar na mayroong mga balikatan. Sino mangingisda yan? Pakilabas nga yung sinasabi mo na mangingisda na nagre-reklamo dyan.
Tapos ipantay din natin or itabi natin sila sa mga mangingisda na nagrereklamo sa mga panghaharas ng China, sa mga pambubuli ng China. One time nga, binangga nga yung bangka eh. Di ba? May masabi. Sino kaya yung ano nito, yung mangingisda na nagrereklamo? Bilangin natin, magbilangan tayo ng mangingisda na nagrereklamo sa mga military exercises at sa mga mangingisda na nagrereklamo sa panghaharas ng China. mga BFA, mga exercise, problema din yun. Ganun po yung nangyayari. Kaya ano po ba yung plano rin, ano? Kung itong taon na ito o kung sa susunod na 2025, ano-ano na ba yung plano ng AFP or DND sa mga exercises na ito with other government po, at yan po ay dapat na alam din po ng Kongreso at ng House of Representatives at saka ng Senate. I will answer ho in 3 parts. For the information of the honorable Yun, 3 member, parts. hindi lang po Pilipinas ang site sa ASEAN ng multilateral exercises. Indonesia, yung exercise Garuda, ginagampanan po ngayon. Boom. Thailand, ang COP Thunder, nandyan po. Singapore, nandyan din po, multilateral exercises. Vietnam, nandyan din po. Australia, nag-participate din po Boom. ngayon. Japan, South Korea, lahat po nag-e-eksersisyo. Lahat ng bansa, hindi lang po tayo. Second, Boom. Panis. Yan. Parang hindi kasi nag-research to si Madam eh. Nadibang tuloy. Buti na lang talaga nandiyan si Sek Gibumi. secondly, dadagdagan natin ang multilateral cooperative activities dito. Kalinsabay ng mga kaalyado, mga bansa. Pangatlo po, walang koneksyon ang fisher folk natin sa ang pagharang ng Yan. China sa fisher folk natin sa mga exercises. Ito po ay sariling gawa ng unilateral at illegal na activities ng China. At pag tayo po ay Tama. bibigay dito, we are appeasing them and not negotiating with China. At isinasakripisyo po natin ang kasarinlan natin. Ayan po, Tama. hindi natin pwedeng gawin. Ngayon po, baka may sariling opinion po ang butihing representante, ngunit yan po ang malinaw na kautusan ng ating Pangulo ayon sa saligang batas natin. Gigil na si Sek Gibo. Grabe, si Sir yung nakikipaglaban dyan sa tawag dyan, sobrang binubuhos nilang effort dyan sa WPS, tapos sisingitan ka lang ng mga ganitong tao na questionin ka. Diba? Tapos hahainan ka pa ng mga hilaw na mga na kawawa yung mga mangingisda sa mga pinagagawan yung mga military exercises. Like, what? Sino yung mga mangingisdang yan? Well, yung sinasabi niyo po, no, hindi po ako pro-China. Hindi rin po ako pro-US. Ako Comment down below. Comment down below kayo kung do you think hindi ba talaga siya pro-China at hindi siya pro-US. Yung sa pro-US, hindi talaga siya pro-US. Agree ako doon. Pero doon sa pro-China, comment. Kasi parang tayo yung inaano dito eh. po pro-Pilipinas po. Kaya yung sinasabi po natin na yung mga disturbance ng mga fisher folks, totoo po yan. May mga report Disturbance. pro-US. Ako po pro-Pilipinas po. Kaya yung sinasabi po natin na yung mga disturbance ng mga fisher folks, totoo po yan. May mga report po kami Sino? sa mga Asan yung report nyo? Baka kayo lang din yung nagre-report dyan ha. balikatan exercises nyo sa mga yung mga ginagawa nyo due to VFA, etong EDCA, marami pong mga nadi-disturb na kabuhayan ng ating mga mamamayan. Actually, given naman yan eh. For example lang naman, totoo yun na meron talagang napiperwisyo. Pero I think hindi naman araw-araw siguro yung mga exercises na yan. Kung iisipin mo, yan, gumagawa tayo ng mga exercises para din ipakita sa buong mundo na meron din tayong mga solid tropa. Diba? Di syempre, malaking bagay yon kasi yung ibang bansa, especially yung China, para mag-ano sila na, oh my goodness, madami din palang magagalit sa amin if ever kanain namin itong Pilipinas. If ever, magtagumpay yung China, na makuha yung WPS. Yung mga nagre-reklamo sa'yo na mga mangingisda, excuse me, dahil lang dyan sa mga exercises na na-delay sila. Ano yung gusto nila? Yung never na talaga silang makapunta dyan sa WPS. Never na talaga silang makapangisda dyan. May tendency pa na kapag ka nag-trespassing sila,
mahuhuli sila, bibitahin sila. If ever lang ha na ang China na yung magmamayari sa WPS kasi sinuko natin. Ano yung mas better doon? Actually, meron talagang mga ganyang mga instances na for example like that, matitenga talaga yung ano nila, pangkabuhayan nila. Pero meron kasi tayong pinaglalaban dyan Pero na lang siguro kung wala tayong pinaglalaban dyan. Meron So parang ano lang yan. For example, Sandugo or Sinulog. 'Di ba? For example, Sinulog dyan sa Cebu. Of course, kapag ka may street dancing dyan, maantala yung mga namamasada dyan. 'Di ba? Pero that doesn't mean na kinabukasan, hindi na sila pwedeng mag-ano dyan. Kung ano-ano yung mga inano na, di-disturb daw yung mga pangingisda, yung mga isda. Talaga ba? Ganun ka concern? So, anong gustong mangyari? Grabe. Yung sinasabi niyo po doon sa China, magkaisa po tayo doon. Doon sa West Philippine Sea, na dapat na ipagtanggol natin yung soberanya natin sa West Philippine Sea. Kaya Tapos paano mo ipagtatanggol? nga ang panawagan po ng kinatawang ito, Mr. Chair, demilitarize the West Philippine Sea. Demilitarize the West Philippine Sea. Demilitarize the West Philippine Sea. Grabe. Ewan ko parang nagbabibrate yung buong katawan ko Grabe, seryoso ba to? Teka lang, parang na-high blood ako Teka lang. Di ko matake yung pinagsasabi ni Madam. Lahat. No? At payagan natin dito na na malaya, no, na magamit yan economically, no? At syempre, Ulit. demilitarize the West Philippine Sea, lahat. No? Lahat. At payagan natin dito na na malaya, no, na magamit yan economically, no? At syempre, hindi tayo pro-US or pro-China. So Malabo nga yan. Malabo nga yan na hindi tayo pro-US, hindi tayo pro-China. Kasi kung ang Pilipinas walang sinasandalan, sige, i-pictured out mo na lang, tanggalin mo yung US. Do you think titigil yung China? Titigil yung China? Hindi na tayo manghaharas dyan sa Pilipinas kasi wala na yung US. Paano yung Pilipinas? Gusto pa rin nating tindigan yung WPS. So, paano natin titindigan ngayon yung WPS? Ngayon nga na meron tayong nakabacking na US dyan, pinagbubomba pa nga rin tayo ng China Matmore na lang kung wala. Grabe. I-demilitarize. Grabe. sana ay magkaroon tayo ng independent. Kasi parang napapansin ko sa panahon ngayon, Sana parang lumalala na po independent. talaga yung mga visiting forces dito, iba't iba na. So para matapos na, Mr. Chair, mukhang tapos na rin yung time ko. May I ask the Sige, DND to tapusin mo na submit yung time mo. yung mga susunod pa na mga Actually, yung independent na country, ano yan sobrang daming bansa na naghahangad na yun nga yung mangyari, na dapat ang isang bansa dependent lang. Pero sobrang malabo nun, Kasi dito sa buong mundo, wala talaga. Meron talaga tayong tinatawag na kampihan. Kaya nga meron tayong di ba? Yung sa wait lang, na may mental block ako. Yung 'di ba Western, may term yun yung NATO. 'Di ba? Ano yung NATO, 'di ba? Mga bansa yun. Nagkaisa, nagkakampi-kampihan. Kasi syempre dito sa bansa, kung wala kang kakampi, of course, lugi ka. Sobrang bilis mo lang tibagin if ever na magkakaroon ng war, 'di ba? Yung Russia, yung North Korea, yung China, di sila nagkakaintindihan sila. Dito naman sa kabila, itong Amerika or whatsoever mga bansa, nagkakaintindihan din. 'Di ba? Takot din yung mga yan na mag-isa Sobrang hirap na mag-isa. Though I think meron namang mga independent countries talaga. Pero syempre, kapag ka magkakaroon ng mga ganyang mga pangyayari, mahirap yun, mahirap. 'Di ba? Kasi, na, tapos sasabihin ni ma'am, gusto niya maging independent yung Pilipinas. Kala mo naman talaga sobrang lakas ng resources ng Pilipinas, 'di ba? Sobrang laki ng ng Pilipinas.
ikita, binubuli na nga tayo ng harap-harapan ng China, tapos gusto-gusto nito na biglang i-demilitarize para lang may mangisda. Meron talagang ganun eh. Pasensyahan na lang. Meron talaga tayong tinatawag na ano eh, parang, halimbawa ganyan, kung mag-exercises, wala, masasakripisyo talaga. Siguro dapat ang i-propose mo, kapag ka may exercises, bibigyan ng mga ano yon, ng mga allowance yung ano, yung mga mangingisda sana. Sana yun yung ginawa mo, madam, na sinabi mo na bigyan natin sila ng mga tulong, incentives sa araw na ano, hindi sila nakapangisda. Sana ganun yung prinopose nito eh. Kasi sa kabila, nakapag-print nga ng ano eh, libro worth 10 million eh. 'Di ba? Sana yun na lang yung prinopose niya eh. Mas natutuwa pa sana ako na, ay nako, grabe si madam. Stress ako. Balikatan exercises with the different countries. Ano-anong mga months yan? Sa 2024, ito yung 2025 po. 2025, ano na po yung mga ano na po no, na-forge na agreement ng Uy, questionable to ah. Bakit gustong alamin ni madam? Do wala akong sinasabi ha. Ang tanong lang, bakit gustong alamin? Kasi baka mag-leak yan sa China. Alam nyo naman yung China, maraming spy dito. Hindi ko sinasabi si madam yung spy. Pero bakit kinukuha yung list kung kailan daw yung mga next time na mga exercises or whatsoever? Pasensya na, Pilipinas ah. ng AFP doon sa mga exercises na yan, Mr. Chair. Madam Chair, I guess the proper agency to answer the query of the representative would be the Department of Foreign Affairs. The list of MDB, SEB, and BFA activities is a Department of Foreign Affairs activity. Sila po ang nag-aaproba at hindi po ang DND. Okay, so Boom. Debunk na may naman. mag-uusap din po kami ng Department of Foreign Affairs closed door tungkol dyan po. Pero siyempre po alam din po yan ng DND, Mr. Chair. Opo, pero ang pahintulot po galing sa kanila, hindi po sa amin. Ang nagre-release po niyan. Pero ang we will- request po nanggagaling sa DND. No, Tama po? meron hong MDB, SEB na kasama po sila. Okay. From day one ng mga proseso ng pagpaplano, kasama Wala naman palang alam to eh. Biglang sumingit dito eh. po sila. Okay, so Mr. Chair, yung binabanggit na lang ni Secretary kanina, sinabi niya kanina sa umpisa pa lang, hindi lang US, meron tayo sa Canada, meron tayo sa ganito, meron tayo, yun, alam naman ng DND yun. Can you submit that? It will To be this, with the ano? DFA also. Okay. Lahat po ng international engagement natin ay Namumula na yung mukha ni sir. inaprubahan ng DFA. Sila po ang proper agency para dyan. So hindi po natin Just for sinasabi good yung approve, governance, no? Yung Madam approve, Chair. Mr. Chair. Yun lang binabanggit nyo kanina na meron kayong ganito, meron kayong ganito. Ay, Kayo sa po DFA nagsabi. din po yun. So pakilista na lang po, no? Pakisubmit na lang po para mapag-aralan po natin, Mr. Chair. We will ask the DFA for the proper clearance, Your Honor. We follow Ma'am? good governance. Okay, thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Brosas. Governance. Nice yun. Buti na lang talaga. Nandyan si ano. Seven. So again mga kanoysi, kita nyo naman yun. Comment kayo sa baba kung ano masasabi nyo dun. So again, this video is from Chan Reps. So support nyo yan. Tapos syempre, before you leave on our YouTube channel, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin Pilipinas. So like, comment, share, subscribe. So taas kamay sa nahaibla dun. Sa pinagsasasabi ni Madam. Grabe. At saka yung tatanungin natin ulit, do you think ba pro-China ba si Madam or hindi? Kayo na balang humusgamin. Tingnan natin, magbasa tayo ng comment kasi grabe. Ano talaga eh, parang gumanon yung buong katawan ko nung sinabi doon na i-demilitarize daw yung WPS. Grabe. Ano yun? Ano yun? Grabe. Grabe bunga daga do. Sinungaling na huwag na iboto sa susunod yan. Walang disturb, ma'am. Ikaw lang ang gustong disturb sa bayan natin. Ginang Castro, if you demilitarize WPS, mas lalong aangkinin ng mananakop yan dahil wala silang makikitang nagbabantay ng Pilipino. Baka magugulat ka na lang after ilang years may nakatayo na namang base ang mananakop yan. Salamat sa magandang sagot, Sergio Bachidoro. Sana lumaban ka ulit sa pagkasenador. Sana nga. I think best si Mr. Gibo, ilagay natin yan sa Senado, men, if ever. Sana tumakbo siya, para naman may
panimbang tayo dyan patungkol sa WPS. Kasi yung sa WPS kasi men, mahaba-habang laban pa yan. So kita nyo naman yun, malinaw naman talaga yun na simula pa kanina, yung demilitarized doon sa WPS, sobrang labo nun. Tapos yung sinasabi ni Madam, I don't think lang talaga kung sino yun. Though meron talaga, for example, meron talaga nagrereklamo dyan na tama nga naman, hindi naman talaga sila makakapangista if ever merong mga exercises dyan. Pero ganun talaga min tawag dyan, mas mas maganda kasi yung plano ng gobyerno diyan Yung epekto kasi sila lang din naman yung makikinabang or tayo, mga mangingisda, mga Pilipino, next generation makikinabang diyan. Tapos syempre, if you think about demilitarizing the WPS, ano na lang yung gagawin ng ibang bansa, especially China. Uy, wala nang militar dito sa ngayon pa nga lang sobrang triggered nga sila na magpa-escort tayo ng US, di ba? Bakit? Kasi syempre, paano sila poporma niyan? Kaya nga, iniisi-isi lang tayo ng China kasi ang nandyan lang Philippine Coast Guard, or yung Philippine Navy natin, hindi din naman ganun ka or yung mga resupply natin, di ba? Do you think, grabe, gustong ipa-demilitarize yung WPS, ngayon yung sobrang lakas yung tension Tapos tama naman yung Skoda nga sa Skoda yung Teresa Magbanwa, triggered na nga sila kasi matagal na yung Teresa Magbanwa doon. Ayun, binangganan nila, 'di ba? Kaya nga hindi sila basta-bastang makaakyat diyan sa BRB Sierra Madre kasi syempre armed din yung mga natin diyan mga tropa natin diyan 'Di ba? Kaya hindi nila basta-basta maakyat 'yan. Though meron silang mga ginagawang kabalbalan pero syempre hindi ganun yun kadali. Tapos gusto pa demilitarize, wala na. Yung Skoda Shoal, wala na. Lalagyan na naman ng base ng yan, ng China yan. Ay, naku. Grabe talaga yung kanina Medyo ako dun sa niya Ewan ko ba't sumingit si Madam sa usapang ganito. Ewan ko kung parang ewan ko lang. Wala akong masabi. Grabe, di ako makapaniwala sa mga pinagsasasabi niya, men. So, yun lang naman. Kayo, ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Filipino is like, comment, share, subscribe. Filipino is out.